Pagkatapos nito ay lumipat na ang eksena sa hot spring na pambabae, at dito ay makikita pa rin na nag-aaway si Pisces at si Amelia sa kung sino ang magkukuskos ng likod ni Elizabeth. Samantala, sa kabilang bahagi naman nito ay nag-uusap ang grupo ng Sword Saint, at dito ay sinabi niya kay Annie na naramdaman niya na ang kanyang aura ay naging mas banayad, kaya tinanong niya kung na-control na ba niya ng mabuti ang kanyang bloodline power. Agad naman itong tumugon at sinabi na tinulungan siya ng kanyang sister Elizabeth na ma-awaken ang kanyang bloodline power na nasa kanyang katawan. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong ni Isabel kung pwede ba nilang makita kapag nag-transform siya sa kanyang awakening form. Agad din namang sumang-ayon si Annie at sinabi na kaya niyang magpalit anyo kapag nag-concentrate siya, at makalipas nga lang ang ilang sandali ay nagbago na ang kanyang anyo sa kanyang awakened form. Matapos namang mangyari ito ay sinabi niya na sa ganitong estado, ang kanyang magic power at physical stamina ay lumalakas. Dagdag pa, ang kanyang red demon eyes ay nagiging mas makapangyarihan. Pero ang kahinaan lamang nito ay hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang puppet magic sa ganitong anyo. Sa pagkarinig naman nito ay sinabi ng Sword Saint na napakamakapangyarihan nga ng abilidad niyang ito. Napansin din niya na naabot na ni Annie ang Demon King level, kaya sinabi niya na ang hinaharap nito ay wala ng limitasyon. Agad naman itong itinanggi ni Annie at sinabi na hindi mangyayari ito kung hindi siya tinulungan ng kanyang sister Elizabeth, dahil kung wala siya ay hindi niya rin maabot ang ganitong estado. Sumang-ayon naman dito ang Sword Saint at sinabi na hindi rin niya maabot ang enlightenment sa Tai Chi Sword Art kung wala ang tulong ng legendary hero, at baka ngayon ay nasa Demon Lord level pa rin siya. Kaya, bilang conclusion, ay sinabi niya na hindi nila dapat bigwan ang legendary hero at ang Demon Queen, at ibigay ang kanilang buong lakas para pigilan ang pananakop ng mga masasamang nilalang mula sa ibang dimensyon. Habang patuloy namang nag-uusap ang dalawa sa kung paano nila magagawa ang kanilang misyon, ay unti-unti namang lumulubog sa hot spring si Isabel, dahil hindi siya makarelate sa dalawa. Kasabay nito ay naisip niya na naiinggit talaga siya sa mga ito, dahil pare-pareho silang nabigyan ng regalo ng Demon Queen at ng Legendary Hero, pero tanging siya lamang ang hindi pa nakakaabot sa Demon King level. Habang nanlulumaw naman sa kanyang kalagayan, ay napansin ito ng Sword Saint kaya tinanong niya kung ano ang kanyang pinuproblema, dahil nararamdaman niya na tila may bumabagabag sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Isabel na noong nagkaroon ng insidente sa Elf Tribe ay nawala ang King at Queen na baraha. Kaya bilang resulta, silang dalawa ng kanyang ama ay nagkaroon ng bottleneck sa kanilang cultivation. Pero ang kanyang ama ay alam na kung paano tawagin ang mga nawawalang barahang iyon, kaya hindi ganoon kalaki ang impact sa kanya. Sa kabilang banda, siya ay hindi pa ito nagagamit, kaya sa palagay niya ay magiging pabigat lamang siya sa kanila sa magaganap na laban sa mga mananakop na mga masamang nilalang mula sa ibang dimensyon. Sinubukan naman siyang pasayahin ni Annie, sinasabing nagkakamali siya dahil ang Fruit Hot Spring na kanyang inihanda ay nagkaroon ng napakalaking tulong sa kanila. Itinanggi naman ni Isabel ang papuri at sinabi na ang dapat nilang pasalamatan ay si Liping, dahil siya ang nagbigay sa kanila ng mga prutas na iyon upang ibahagi sa lahat. Pero para magawa iyon, ay ginamit niya ang mga ito sa hot spring para pakanabangan ng lahat. Kasabay nito ay naisip niya na inutusan siya ni Liping na hatiin ang mga prutas na iyon sa kanilang lahat bilang paghahanda sa magaganap na laban. Pero dahil ang mga prutas ay mayroong magkakaibang epekto, kaya nahirapan siyang hatiin ito sa bawat isa. Kaya ang naisip niyang paraan ay ang gamitin ang mga katas ng prutas upang ihalo sa hot spring, sa gayon ay pakanabangan nilang lahat ang mga epekto nito. Nang marinig naman ang mga sinabi ni Isabel, ay nagkomento ang Sword Saint at sinabi sa kanya na huwag maliitin ang kanyang sarili, dahil hindi lahat ng mga tao ay nakakapasa sa mga pagsubok ng Legendary Hero. Kaya kahit hindi siya makipaglaban kasama nila sa frontlines, ay nagbibigay pa rin siya ng peace of mind sa kanila, dahil alam nila na nandoon siya sa likod at sumusuporta sa kanila. Sa pagkarinig naman nito ay tila natauhan si Isabel at sinabi sa kanyang sarili na tama nga si Chichi, dahil ang orihinal na layunin ni Leping ay ang magtulungan silang lahat at hindi ang magkompetensya sa isa't isa. Idinagdag pa niya na ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin,
At hanggat nakakapag-ambag siya para protektahan ang kanilang kontinente, kahit na ito pa ay pagsuporta mula sa likuran, ay malaking bagay na iyon para sa kanilang kooperasyon. At dahil sa pagkaunawang ito, ay napatayo na siya at agad na nagpasalamat kay Chi-Chi at sinabi na simula ngayon ay lalo niyang pagbubutihin ang kanyang mga tungkulin. Oy mga lods, saglit lang ha. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi andito pa rin kayo nanonood, at kung gusto nyo suportahan ako at the same time makakuha ng something useful, check nyo yung link sa description. Isa to sa mga products na sobrang recommended ko, ginagamit ko rin to personally kaya sure ako na magugustuhan nyo. Kapag ginamit nyo yung link ko, malaking tulong na yun para mapatuloy ko pa ang paggawa ng ganitong content para sa inyo. So kung interesado kayo, click nyo na yung link sa baba, and let me know sa comments kung nagustuhan nyo o kung may recommended product kayo. Salamat guys, balik na tayo sa video. Samantala, sa hot spring naman ng mga lalaki, ay makikitang nakalayo kay Leping ang tatlo at pinapanood lamang siya. At habang ginagawa nila ito, ay sinabi ni Leping habang nagre-relax na napakasarap maligo sa hot spring, lalo na kung walang suot na sagabal, dahil sobrang nakaka-relax ito. Nang marinig naman ito, ay napagtanto ng tatlo na wala ngang kahit anong suot si Leping at naaaninag na nila ang tila gininto ang pag-aari nito. Kaya agad silang lumingon palayo sa kasinabi sa isa't isa na ang katawan ni Leping ay napaka-perpekto. Kaya napatanong sila kung okay lang ba talaga na makita nila ito, at kung hindi ba magagalit sa kanila ang legendary hero sa tila kawalan ng respeto nila. Pero iba sa kanilang iniisip, ay masaya silang tinawag ni Leping at tinanong kung bakit napakalayo nila. Pagkatapos ay inaya niya sila na lumapit dahil tutulungan niya silang kuskusin ang kanilang mga likod. Bigla namang pinagpawisan ang Dwarf King sa sinabi niyang ito, kaya agad siyang tumanggi at nangatwiran na hindi nila magagawang ipagawa ang ganoong bagay sa legendary hero. Agad naman siyang sinaway ni Leping at ipinaalala na napagkasunduan na nila na totretuhan nila ang isa't isa na magkakapantay habang sila ay nag-e-enjoy ng magkakasama sa hot spring na ito. Kasabay nito ay naisip niya na napakalakas pa rin ang impluwensya ni Elizabeth sa kanila, dahil kahit na magkaiba na ang kanilang pinaliliguang hot spring, ay ganoon pa rin ang pagrespeto nila sa kanya bilang ang boyfriend ng Demon Queen. Kaya nagpasya siya na kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya para mapalapit sa kanila sa pagkakataong ito. Kaya, sa sandaling iyon, ay hindi na niya hinintay na makalapit ang mga ito sa kanya. At sa halip ay agad siyang tumayo, sinasabing magtungo na sila sa mga upuan. Gulat naman ang grupo nina Elder Boss sa kanilang mga nakikita, lalo pat nakatutok na sa kanila ang batuta ni Leping. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang nakaupo na ang grupo, at habang hawak ni Leping ang sabon at pamunas, ay kinakabahang tinanong ni Blue Sword ang kanyang mga senior kung ano ang kanyang dapat gawin. Bilang tugon, ay sinabi naman ng Dwarf King na hindi na siya kailangang kabahan, dahil kailangan lamang nilang sumunod sa mga instruction ng legendary hero, dahil naniniwala siya na para sa kanila ang ginagawang ito ng kanilang master. Kasabay nito ay narinig nila na sinabi ni Leping na handa na siyang mag-umpisa. Kaya nang makita nila ang anino nito, ay bigla silang nagulat dahil nagbago bigla ang anino nito at dumami ang mga kamay, kaya agad silang napalingon upang tingnan kung ano ang nangyayari, pero sa sandaling iyon ay mas lalo silang kinabahan sa kanilang nakita.